Sir Richie and Sir Melvin, magandang hapon po. Kayo po lahat ay employees ng Tegimenta Chemical Fill Incorporated, no? Yes, sir. At sir, ano po ang mga trabaho nyo dito sa Tegimenta? Supervisor po ako. Supervisor. Yes, po. At kayo, Sir Assistant Supervisor. At yung mga kasama nyo po? Mga manpower po namin sila. Electrician, Manpower. plumber, tsaka Okay. mga civil workers. Susunod ko pong tanong, sir, kayo ba ay directly employed o kayo po ay dumaan sa agency? Under NGC po. Okay. At yung agency po na to ay hindi po sa inyo nagbigay ng inyong sahod? Yes, sir. Meron na pong almost 1 month na Almost ano na 1 po month. na sahod. At lumapit naman po kayo dito sa inyong client, yung Tegimenta, kung kaya ba nilang ibigay sa inyo yung sweldo. Yes, sir. Actually, lagi kaming nagpa-follow up Okay. regarding sa sahod namin. Pero At ano po ang sabi ni Tegimenta? ayun, sir. Ang lagi lang sa aming ni Reason, yun, magpapadala daw, tapos magbibigay. Okay. In another, pagdating nung time na ando na yung araw na binigay niya, wala naman dumadating sa amin. Ilang araw na po, sir? Wala kayong sweldo na? Ano, Ilang sir? cut-off na pala? Bali, 2 cut-off, sir. Dalawang Kasi cut-off. ang ano namin po is, sa isang cut-off po, meron kaming 2 sahod. Bali, nakabukod po yung basic and OT. Okay. 5-10, tapos 20-25 basic OT. Pero late parehas. Basic Ah, at OT hindi nabibigay. Wala na po, hindi na po naibigay sa amin yung... Actually, sir, na-delay na po yung sahod namin since February pa nag-start. Simula Nadi-delay. ng February, delayed na yung... Delay na sahod. Naibibigay po. Pero ito pong yung ngayon, yung starting nung May 25 to ngayon po na June 25, bukas sa sahod na naman po kami ng OT. Wala pa rin pong nabibigay sa amin. Ma'am Vivian, magandang hapon po. Ang kanila pong claim is hindi na po sila nakakasweldo on time simula po ng February. At ngayon po ay may kulang po ang inyong corporation sa kanila ng 2 cut-off. Salary ho nila, naka-schedule po yun until the end of this month. Kaya lang nagkaroon ng ganyan dahil nagkaroon ng delays din yung collection natin. So, yung mahigit na yung may 11 months kami na uncollected. So, talagang sagad na rin yung buffer funds natin. Kaya napaintindi ko rin sa kanila. At saka kahit na na-delay po yung salary nila, nagbibigay naman po kami ng kahit pa paano may pamasahe sila. Para lang pang bridge lang po hanggang makakakuha sila ng full salary nila. Okay, ma'am. May So, schedule na rin po kami ng payment sa kanila. kailan po yung payment na yun, ma'am? Lahat sir, may schedule kami sa kanila ng isang cut-off tomorrow. Ma'am, meron rin po kasi silang allegation na simula po ng February, ganito na po yung nagiging problema ninyo, no? Let's say that Bali, tomorrow, hindi. yung schedule po Ma'am, natin pero for po their pay Sir? will be followed, ma'am. Ano po ang guarantee namin, ma'am, na hindi po ito mauulit sa mga susunod po na buwan? Sir, kasi nga, in-inform na rin namin si client na huwag naman kaming i-delay sa salary. Actually, hindi naman kami nagkulang sa pakikiusap Mhm. Para ay hindi na-delay yung billing namin. Para pag hindi na-delay yung billing, makakasahod sila on time. Yung contract between the employer and the employee is totally separate sa contracts natin, sa mga pinagkakakitaan natin mga kontrata. For example, siguro yung mga supply contract ninyo or construction contract or whatever that is. Collect or not, we are required by law to pay our employees. Kung Yes, hindi tayo sir, nakakolekta sa ating mga kliyente, unfortunately for us business owners, yun po yung risk. We still have to pay our employees on time. We have to pay them also their benefits. And talking about benefits, ma'am, kung delayed po tayo sa kanilang sweldo, can you confidently tell me kaya na nabibigyan po natin, na depositan po natin ng kanilang mga benefits like SSS, PhilHealth, Pag-ibig? I'm Ang point sure. lang kasi, nailagay lang ho ako sa isang situation na pati ako, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Kaya first time na nangyari po ito. Ngayon yung sinasabi niyo na last February pa nagkakaroon ng ganito, sir, meron naman kaming mga payslip at saka na pwedeng ipakita na meron po kaming pinagbayaran. Bigyan na lang kami ng allowance po na maibigay yung nila kasi ma-schedule na lang kami. Ina-apportion ko lang yung schedule ng payment base dun sa available na collection namin sa today. Pero sa susunod po, pagka iaayos na lang ho namin yung yung mga mga finances. Ma'am, kasi ang nangyayari, ma'am, wala na kaming napanghahawakan na pangako ninyo Kasi everyday naman kami nagpa-follow up sa inyo regarding sa sahod namin. Pero laging
Na wala eh, hindi nyo nabibigyan ng pansin, ma'am eh. Almost, Hindi, ma'am, hindi. magwa 1 month na kaming walang sahod. Yung mga pamilya namin, ma'am, may kanya-kanya kaming mga pamilya eh. Mga anak namin, meron kami mga pinapaaral. Ngayon, ma'am, ano sasabihin namin? Pwede ba sabihin namin, ma'am, na magtiis na lang kami? Hintay sabihin namin sa anak namin na gano'n na lang po. Bigyan nyo Hindi. naman po ng konsiderasyon yung namin. Kaya nga ho, nakikiusap din ako sa mga clients na bayaran din kami, bayaran din tayo. So, looking, yung pasensya na sa nangyari, may schedule naman talaga kayo, may isang cut-off kayong sasahutin tomorrow, yung ibang cut-off hanggang Friday. May mga message pa kayo at dito sa kasamahan ko kay Melvin na kung ano-ano yung mini-message nyo sa kanya na hindi dapat. Nag-message ka po sa akin, ma'am, sa Viber na sabi mo, mamaya yung sahod pero wala ka naman pong binigay. Lagi na lang pong ganyan yung sinasabi mo, mamaya, tapos laging paasa lang. Sabi mo pa po, babaril ka ng sarili mo. Kasi nga dumating na sa point na depressed na ako sa situation na nangyayari. Ano pong primary business ng Tegimenta Chemical? Engineering service provider. Okay, at yung mga kliyente nyo po ay ano po sila? Private entities, sir, government confident. entities? Private company, sir. Pero ito pong mga kliyente Yes, yung private entities, hindi po nakakapagbayad sa inyo. Yes, sir. Kasi may mga requirements po sila bago kami magbayad. So may mga requirements po sila sa contract na kailangan yung isubmit sa kanila bago po sila magbayad. Yes, sir. Pero kaya lang ho, Then, you're Ang telling me nangyayari- na nag-delay kayo on your side of the contract kaya hindi nagbabayad itong mga kliyente ninyo. So that means, magbabayad naman pala sila, kaya naman pala nilang magbayad as long as ginawa nyo sana yung requirements na yun, pero hindi nyo nagawa, kaya hindi talaga sila magbabayad because that is in the contract. Di ba? So it's Sir, not the fault of excuse your me. clients. paano ho kami magbabayad, sir, kung delay kami sa contract? You start liquidating property, ma'am. Ganun ka simple. Yes, sir. Again, So- that's the risk so- of us business owners, ma'am. I run a business also, at kung umabot sa punto na magkalugi-lugi ako, it's either I downsize, hihingi ako ng retrenchment through DOLE, or I start to sell my properties. Kung gusto niyo po, either Ano? magpaliit kayo ng korporasyon, magbawas kayo ng empleyado, through the proper process, kailangan nyo pa rin bigyan sila ng mga separation pay nila at lahat-lahat under our laws, or magbebenta po akong gamit, personal at corporate, di ba, na properties para lang mapunan po yung claims ng ating laborers. Ganun po talaga, ma'am eh. Not all businesses succeed. Risk po talaga yan as an employer that we have to take every day. Kasi nga po, gutom ng employees natin at ng kanilang pamilya yung pinapanagatan natin. Mahirap po yun, ma'am. Sir Roberto Rosal, magandang hapon po. Sir, good afternoon. Under our labor code, ilang days ba po ang allowable in between payments sa ating mga employees? Sir, 16 days po. Yeah. Yung maximum po. Ayun po eh. And if lumagpas po tayo sa days na yon, then we can say that our employees already have a valid money claim, no? Against our employer. Yes, sir, meron na po. Yan. Kasi dito po, sir, we have 12 complainants who are alleging and inamin naman po ng ating employer that they are delayed in their wages, no? Both overtime and yung kanilang regular wages, no? Ang defense po nila, and let me just ask you this, even though I know the answer na, possible defense ba na hindi ako nakakakolekta sa kliyente ko kaya hindi ko dapat bayaran ang ating mga employees? Hindi, sir. Pag nagnegosyo kasi tayo, sir, dapat may pondo tayo para sa mga ganyan, sir. Hindi naman natin pwedeng irason yung hindi tayo nakakasingil or hindi tayo kumikita. Dapat po, tama po yung sinabi nyo kanina na kung if worst comes to worst, magda-downsize, pero subject pa rin sa, kunyari, separation pay kung kailangan po. Kumbaga, may right sila, no? They have the legal right to claim from their employer. And I think willing to settle naman tong si Tegimenta, the employer, no? With their employees. Yes, sir, pwede ba namin i-refer sa inyong field office yung settlement na to para we can make it official na magkakabayaran po talaga possibly through the conduct of a Sena hearing? Sige, sir, kahit walk-in na, sir, i-cater natin yan, sir. Thank you so Kahit much. walk-in po. Thank you so much, Sir Roberto. Our staff will be in contact with you para po i-assist itong mga employees to claim from their employers, no? We will immediately contact you for the schedule, sir. No? At Yes, sir. pa-monitor din natin if ever this continues. We'll make sure na makakolect talaga yung ating mga employees. Thank you. Yes, Thank you, sir. Tulungan po natin sila lahat, sir. Yes, thank you. Thank you, Sir Roberto Rosal. Wala naman akong sinabi, sir, na hindi sila babayaran. Naka-schedule lang yung payment nila dahil nagdidepende lang din kami sa collection yung pambayad sa ngayon. So we're talking Dati about... wala naman
Dati wala naman ganyan problema eh. Kaya lang kasi, nasagad na kami sa sa collection kasi nagkaroon ng delays po yung collection namin. Okay, ma'am. Inform ko sila na meron silang initial, isang cut-off nila, makukuha nila tomorrow at yung cut-off nila na iba, makukuha within this week. Can we do the payment sa opisina po ng Dole? Sige po, yung isang cut-off po, ipapadala ko tomorrow. So tomorrow po, you Yeah, will meet sure. with our complainants and you will transact it there to make sure na makuha po nila lahat ng delayed nilang sweldo. Second po, Yes, yung sir. benefits po nila, ma'am. Yung benefits po nila, sir, hinihintay lang namin na mabayaran kami din ng client para pag nabayaran kami, i-full payment na naman namin yon. The wages that we fail to pay our employees becomes a civil case, di ba? Kokolektahan po tayo sa Dole NLRC. Doon po yung venue niyan. Ito po ang problem, ma'am. Ang SSS, if we do not pay it, it becomes a criminal Sir, case. bali, alam po ho yan. Kaya ho, hinihintay lang namin yung payment na gagawin din sa amin ng client para mabayaran kami. Kasi syempre, sir, kung ano yung available funds namin, ina-apportion din namin yon sa mga operating expenses. Yun nga lang po yung approach nila ngayon is they go toward settlement, pero regardless, that's still a criminal case against the directors, the owners of the corporation, ma'am. So medyo mahirap po, Yes, masakit sa sir. ulo po yun. Sir Raymond Acoba, magandang hapon po. Magandang hapon po, attorney. Sa PhilHealth, it appears yung failure mo to remit would be punishable lang by an interest rate? First of all, as to the premium, syempre meron pong penalty yan or interest din. No? Depende po kung how much. Doon naman po, to penal provisions, malinaw na po under the new law, the Universal Healthcare Law, that meron tayong penal provisions. Ayun. Malinaw sa Section 38, failure or refusal to deduct contributions, any employer, officer or responsible employee who deliberately or through inexcusable negligence fails or refuses to accurately and timely deduct contributions shall be punished after due notice and hearing with a fine of 50,000 pesos for every violation per affected employee or imprisonment of not less than 6 months, but Ayun. not more than 1 year. We may refer this case to your officer just to make sure that makuha nila what is legally theirs. One, the deposit ng kanilang benefits. At second, possible initiation of a criminal case under our Universal Healthcare Act, sir. Would that be okay, sir? Na i-refer po namin itong mga complainants namin before your office? Yes, sir. Please, sir. So that we can do the necessary investigation dun po sa employer involved. And dapat po mabayaran kasi talaga ng employer yung mga premium contributions sa kanilang mga empleyado. Okay. Very clear. Tomorrow, pwede kayo pumunta ng Dole kung saan magko-compute sila ng dapat sa inyo at babayaran ni Vivian Garcia yung kinauutangan sa inyo. Second, yung benefits ninyo. Narinig natin na ang SSS, failure to pay criminal, PhilHealth, failure to pay criminal din. Kung interested kayo i-pursue yung criminal case laban sa mga direktor at nagmamay-ari nitong Tegement na Chemical Philippines, pwede nyo gawin yun. Kukunan lang kayo ng statement, kukunan lang yung korporasyon ng records nila at mag-umpisa na yung criminal case against yung owners nitong korporasyon na to. Thank you po.